Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Panahon tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sabing sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan nila Simon at San Judas, mga apostol ni Kristo. At sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin, ng kanilang pagtulong sa ating buhay, sana tayo rin bilang mga disipulo, sumusunod at nananampalataya sa ating Panginoong Yesukristo ay maging tulad nila, may katatagan ng loob at malalim na pagtitiwala sa Panginoon pagdating sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesukristo. Mga kapanalig, sa banal na misang ito, ating isama ang lahat ng mga nangangailangan ng ating panalangin, lalo tigit yaong mga may karamdaman, mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan, kayong mga nakikinig at nanonood sa atin sa banal na misang ito, sa Healing Mass, sa Veritas, at yaong mga nasa ospital. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo,
bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pagkipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap iyong tinig. Ang balita ay umaabot sa kaduluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at ang napakaraming taong mula sa Jerusalem
at ang mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Atin nga pong ipinagdiriwang ngayon, mga kapanalig, ang kapistahan ni Apostol San Simon at San Judas. Sa ating narinig na ebanghelyo, matapos manalangin ni Kristo sa bundok, sa liblib, at pumili ng 12 apostol. Tandaan natin, mayroong 2 Simon at 2 Judas ang sa mga apostoles na nabibilang. Itong Simon na isa ay si Pedro at ang isa ay si Simon na Iscariote, Simon na makabayan. Siya po ay nakikibaka at lumalaban sa opresyon ng kanilang kapanahunan. Si Judas Tadeo ay isa rin, 2 Judas ang ating narinig sa ebanghelyo, si Iscariote at ang isa ay si Judas na anak ni Santiago na ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Kaya naman sa panahong iyon, narinig natin umakyat si Kristo sa bundok upang manalangin at doon ay magdamag siyang nanalangin sa kanyang Ama sa Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong araw na pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na San Simon at San Judas Tadeo, 2 alagad ni Jesus na hindi madalas banggitin. Madalas nasa hulihan ng mga pangalan, ngunit mayroong napakalaking papel na ginagampanan sa pagtatatag ng simbahan. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin kung paano si Jesus umakyat sa bundok upang manalangin at pagkatapos ay pumili ng 12 apostol. Ang pagtawag ni Jesus ay bunga ng taimtim na panalangin. Hindi isang basta-bastang pagpili ni Jesus sa mga apostol. Pinagdasalan niya bago sila piliin sa gabing ito. Pinakikita nito ng bawat bukasyon, ang bawat pagtawag ng Diyos sa iba't ibang larangan na meron tayo mga kapanalig, kung saan man tayo naroon ngayon, ay nagsisimula sa isang panalangin. Kaya kung nais nating matuklasan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ang ating mga potensyal sa buhay na kaloob ng Diyos sa ating pamilya, sa ating mga ginagampanan, sa ating lipunan, sa ating trabaho, sa ating paglilingkod sa Diyos at sa bayan, kailangan din nating marunong, manahimik at makinig sa panalangin. Kaya ang pagdarasal sa Diyos, ang pagdarasal sa Panginoon, mga kapanalig, hindi lamang sa kung ano ang binabanggit ng ating mga bibig, kung ano lamang ang sinasabi sa atin, sinasabi natin sa Diyos, kung hindi ang panalangin ay pakikinig din sa kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Maraming paraan at una dito at higit sa lahat ay ang katahimikan ng ating puso. Bakit? Sapagkat hindi tayo makakapakinig ng salita ng Diyos na mula sa labas papunta sa ating puso at isipan kung hindi tayo tatahimik. Kung narinig natin ang salita ng Diyos, tama ba ang binabanggit sa atin dito? Tama ba ang ating pagpapahayag nito? Ito ba'y naaayon sa ating mga ginagawa at kinikilos? At kapag ang panalangin ng Diyos ay pumasok sa puso natin at kumikilos tayo ayon sa kanyang kalooban, nakikita natin na may bunga ang ating katahimikan. May bunga ang ating panalangin sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ating panalangin nangangailangan ng pagkilos. Sapagkat walang bunga ang isang panalangin kung hindi tayo kumikilos para sa ating kapwa, para sa kalikasan,
para sa nangangailangan, sapagkat ang panalangin na nananatili lamang sa isang salita, sa isang walang gawa, ay isang panalangin at pananampalatayang isang patay. Kaya sinasabi sa atin ng simbahan, patuloy tayong manalangin ng taimtim at patuloy tayong kumilos para sa pangangailangan ng iba. Si San Simon, sa ating ipinagdiriwang na kapistahan ngayon na tinaguriang The Zealot, ay kilala sa kanyang pagiging masigasig. Ang salitang zealot ay nangangahulugang masugid o masigasig, isang taong tanda o handang ipaglaban ang tama at hustisya. Si Simon, ang apostol ni Kristo, lumaban para sa katarungan ng kanyang mamamayan. Kaya ang pagiging lingkod, hindi lamang sa walang ginagawa. Tulad ni Simon, sana mapusok ang ating mga puso sa panalangin, kasabay ang pagkilos para sa pangangailangan o pangyayari sa ating lipunan sa kasalukuyan. Si San Judas Tadeo naman, mga kapanalig, ay kilala bilang patron ng mga imposible. Sa maraming Pilipino, siya ay takbuhan sa panahon ng matinding pangangailangan. Ngunit, tandaan natin, bago siya naging patron ng mga nawawalan ng pag-asa, isa muna siyang matapat na taga-sunod ni Kristo sa gitna ng mga pagdududa sa mundo, na natili siyang tapat hanggang sa dulo. Kaya paano nga ba natin makikita ang kapag-asa na sa palagay natin ay imposible sa panahong ito? O di kaya marami sa ating mga nakikinig, marami sa ating mga kapanalig ang nawawalan na ng pag-asa, dala ng maraming pangyayari sa ating lipunan, sa maraming korupsyon na nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Paano natin madadala ang makitang muli ang pag-asang ito? Tulad ni San Judas Tadeo, kahit napaka-imposible ang pag-asang inaasam natin, ang kapayapaan na inaasam natin sa ating bayan, sa ating lipunan, sa ating pamayanang Kristiyano, isa ang pinakamahalaga, tulad ng ginawa ni San Judas Tadeo, maging tapat sa pagsunod kay Kristo. Sapagkat kapag hindi tayo tapat sa puso at gawa, tiyak magkakagulo ang ating isipan at ang ating mga pagkilos sa ating kapwa. Kaya tingnan mo, yung mga hindi tapat sa Diyos sa pamamagitan ng hindi tapat sa kanilang pinaglilingkuran sa ating lipunan, sa mga nagnanakaw sa ating lipunan, hindi ba walang kapayapaan sa kanilang mga puso? Sapagkat hindi totoo. Kahit sabihin nilang marami silang ibinigay sa maraming bagay, ngunit hindi mahalaga para sa Diyos ang mga bagay na sa tingin mo ay makabubuti sa iba kung walang pagsisisi at pagiging tapat sa iyong paglilingkod, tulad ng ginawa ni San Judas Tadeo na ipinagdiriwang natin sa araw na ito, mga kapanalig. Ang mga apostol na ito ay hindi mga sikat o makapangyarihan sa kanilang lipunan. Sila ay tulad natin, ay mga ordinaryong tao. Ngunit dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay ginamit ng Diyos upang ipalaganap ang mabuting balita. Ang kanilang buhay ay paalaala na hindi kailangan maging perpekto ang bawat isa upang makapaglingkod sa Diyos, upang makapaglingkod sa ating kapwa. Ang kailangan lamang ay pusong bukas, handang sumunod at handang magtiwala kahit napakahirap sa ating Panginoong Hesukristo. At ang Diyos na ang bahala sa atin. Si San Judas Tadeo, mga kapanalig, sa kabila ng mga tukso at takot, ay hindi tumalikod kay Kristo. Kaya nga siya ay naging simbolo ng pag-asa sa mga panahong parang wala na tayong pag-asa. Kaya sa mga nakikinig at nanonood sa atin dyan na may mga natatanging kahilingan sa Diyos, may mga karamdaman, may mga matitinding problema na minsan iisipin natin, napaka-imposibleng marisolba kapag tayo lamang.
umasa tayo sa Diyos at kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos, mga kapanalig. Tayo ay umasa sa kapangyarihan sapagkat sinasabi ng Diyos, walang imposible sa kanyang kapangyarihan. Ang mahalaga lamang ay umasa tayo sa pag-ibig at umasa tayo sa pag-asang ibibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tayo rin ay tinawag ng Diyos, hindi man bilang mga apostol tulad ng mga pinagdiriwang natin ngayong araw, ngunit bilang mga apostol na may ginagampanan sa lipunan. May ginagampanan sa pamilya ng Kristiyano, sa ating barangay, sa ating komunidad, kung nasaan man kayo, tayo ay binibiyayaan ng pagiging apostol ni Kristo sa pagpapahayag ng mabuting gawa, sa salita, at sa ating mga kilos. Ang hamon sa atin ay maging tapat at masigasig gaya ni na San Simon at San Judas. Maging mga saksi tayo ng pag-ibig ni Kristo sa ating mga gawa, sa pagiging tapat sa trabaho, sa pagtulong sa mahihirap, sa pagdamay sa mga may pinagdadaanan, sa pagpapatawad, sa ating pakikilahok at pakikiisa upang matulungan ang ating kalikasan at sa pananalangin sa bawat isa. Mga kapanalig, sa gitna po ng ingay at gulo ng ating buhay ngayon, maraming krimen, maraming krisis, problema, kawalan ng tiwala, tinatawag tayong magdasal, gaya ni Jesus, at magtiwala, gaya nila Simon at San Judas. Sila ay mga paalala na kapag sinuko natin ang ating sarili sa Diyos, ay ating magagawa ang kabutihang para sa ating kapwa at sa ating bayan, kahit sa maliliit na bagay. Amen. Bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag at sa bawat panalangin. Ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang Simbahang Katoliko, naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Atin nawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama naming mawain sa aming panalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahandog sa'yo, buong puso kong inapalay sa'yo. O
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangala sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapanghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusino kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at pataluin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, kaysa nila San Simon at San Judas Tadeos, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, ating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ni Hesu Kristo. Hanapin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adihas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Peace be. Cordero ng Diyos, na nagawa
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, pinakiusap namin ngayoy puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas. Kami naway, panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, bago po natin tapusin ang banal na misang ito, tayo po ay manalangin para sa mga lahat ng may mga karamdaman, may mga kahilingan ng kagalingan at ating alay sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan po ng panalangin ito, sama-sama po tayong humiling sa Diyos ng kagalingan, maging sa ating sariling pangangailangan at gayon din para sa ating ipinagdarasal. Mga kapatid, atin pong damdamin ang presensya ng Diyos sa oras na ito. Lalo't higit ang kanyang mga kamay na magpapagaling sa ating lahat. Panginoong Hesus, ang aming dakilang maggagamot, itinataas po namin sa iyo ngayon ang lahat ng mga may karamdaman. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas upang lumaban at hindi mawala ng pag-asa. Buong puso po kaming nananalig na sila ay pagkalooban mo ng kagalingan, hindi lamang po pisikal, kundi higit sa lahat ang espiritual. Amen. Mga kapanalig, ilang paalala lamang po at patalastas mula sa ating himpilan, tayo po ay inaanyayahan na makisa sa gagawing Living Rosary sa October 31 dito po sa ating Veritas Chapel sa ganap po na 10:00 ng umaga. At tumawag lamang po kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline 892-57931, local 129-131 at 137. O di kaya ay mag-text po kayo sa mga numerong 0917-631-4589. Hanapin lamang po sina Binibining Relini Jose o si Miss Alinahe. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal na misa sa Healing Mass sa Veritas. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,